Magandang araw mga istorya. Isang kwento na naman ang matutunghayan natin sa araw na ito. Malayang ibinahagi sa atin ng isang sender na nagpapatago sa pangalang Carlos. Nung muli kong makaharap ang aking kakambal, gimbal ako sa sinabi niyang nakatakda akong maaksidente pagkatapos ng 3 magkakahiwalay na eksidenteng nangyari sa mga taong malapit sa akin at kasabay ng banta sa buhay ko at sa aking pamilya. Natuklasan kong ang lahat ng aksidente ay nag-uugnay sa akin at sa lihim na matagal ko nang itinatago. Carlos, tawag niya sa akin nang pababa na ako ng hagdan ng ospital. Labis akong namangha nang lingunin ko siya. Kamukhang kamukha ko, ang pangangatawan, ang kilos, ang ayos ng buhok, ang pananamit, lahat ay katulad sa akin. Isa lang ang naisip ko, siya ang kakambal kong inilayo sa akin ni Papa noong magkahiwalay sila ni Mama. 12 taon na ang nakakalipas. Si Carlito. Matagal ko siyang initigan. Carlito. Higit kong ikinagulat ang kanyang isinagot. Mamamatay ka, maaaksidente ka sa pag-uwi mo. At pagkasabi niyang yun, ay bigla siyang umalis at lumiko sa kasunod na hallway. Hindi agad ako nakakilos mula sa landing ng hagdan. Shock ako. Ngayon ko palang uli siya nakita pagkatapos ng matagal na panahon ni hindi nga kami nagkamustahan. Ganun agad ang kanyang sinabi. Nang makabawi ako sa pagkakabigla ay saka ko lamang siya hinabol. Carlito, sandali. Sinundan ko siya. Sa kabilang hallway, hinanap, subalit hindi ko na siya nakita. Nag-isip na rin ako nang biglang tumawag si Irene, ang asawa ko. Nag-aalala siya, 9:09 na nga naman ng gabi, ay wala pa ako sa bahay. Gayong hindi naman iyon kalayuan sa opisinang aking pinagtatrabahuhan. Ibinalita rin niyang inatake na naman ng hika ang anak namin. Ang anak namin na si John, 8 years old at nag-iisa naming anak ni Irene. Sinabi kong pauwi na ako, pero hindi ko sinabing nasa ospital ako. Account executive ako sa isang advertising agency sa Lipa City, Batangas. Pero nandito ako sa San Pablo Doctor Hospital dahil dinalaw ko ang kaopisina kong si Mitch na naaksidente. 4 na araw na ang nakaraan. Bumangga sa concrete barrier hanggang sa tumaob ang sinasakyan niyang taxi sa kasagsagan ng bagyong Falcon. Galing siya noon sa burol ng kaibigang si Andrea na naaksidente naman. 1 linggo pa lang ang nakalipas. Isa si Andrea sa mga namatay nung mahulog sa bangin ang sinasakyan nitong bus patungo sa Bagyo. Habang nakaburol pa sa bahay nila sa Caloocan si Andrea, si Mitch naman ay kumatos pa rin sa ospital. At bago umalis doon, nagbili na ako sa mga nurse na tawagan agad ako. Oras na magkamalay si Mitch. Bagamat nakaalis na rin ng bansa ang bagyo, ang storm signal sa Batangas ay ibinaba na ng Pag-asa. Nananatili pa ring maulan ang panahon. Naging sanhi tuloy iyon ng traffic sa ibang lugar na aking dinadaanan. Bagay na ikinatagal pa ng biyahe ko pauwi. Kaya naman, nang medyo lumuwag na ang kalsada, pinaharurot ko ang aking kotse minamaneho. Nasa isip ko pa rin ang sinabi ni Carlito. Weird talaga ang aming muling pagkikita. Biglang nagring ang aking cellphone nang sagutin ko iyon. Isang masamang balita ang aking natanggap. Si Bricks, ang kaibigan kong engineer, patay na. Nahulog daw ito kahapon mula sa 3rd floor ng ginagawa nilang building sa Ortigas. Nadala sa ospital pero kanina lang
namatay na din ito. Sa dilim ng gabi at buhos ng tubig ng aking windshield at sa sobrang pag-iisip, hindi ko agad napansin ang isang truck na bumulaga sa harapan ko. Bumusina ito ng malakas. Nagulat ako. Nag-take over kasi ito sa nakasalubong kong sasakyan. Kaya nang magkatapat kami sa iisang lane, nasilaw na ako sa headlight nito. Magsasalpukan kami. Agad kong kinabig ang manibela sa kanan. Sumampa ako sa gutter at kung hindi pa ako nakapreno, mababangga ko ang mga poste sa ilaw doon. Nung tignan ko ang side mirror, ang truck, nakita kong 10-wheeler pala iyon. Muntik na akong sumandal ako at hinayaang makahinga. Dama ko pa rin ang matinding kabog sa dibdib ko. Mula sa aking pagkakasandal, natanaw ko ang isang fast food. Nagpasya akong magpainit muna roon. Nagkape ako sa loob at pumesto sa may bintanang salamin. Nagsimula nang tumila ang ulan sa labas. Nagsimula na rin akong mag-relax pero hindi pa rin maiwasang mag-isip ang aksidenteng nangyari kay Bricks, ang kalagayan ni Mitch, ang pagkikita namin ni Carlito at higit sa lahat ang kanyang emosyon. Alam niyang maaaksidente ako at muntik nang magkatotoo. Natigil ang aking pag-iisip nang biglang mag-amoy gas sa loob. Sabay may narinig akong sumisigaw, "Lumabas kayo, sasabog tayo." Agad nagpanik ang mga tao. Nagpulasan palabas at ako bago pa lang nakakilos sa pagkakaupo, sumambulat na ang bahaging iyon sa kusina kasama ang mga basag na salamin. Tumilapon ako sa lakas ng impact. Pagbagsak ko, may dugong tumagas sa aking ulo hanggang sa wala na akong maramdaman. Kinabukasan na ako nagkamalay sa private ward sa Lipa City District Hospital. May benda ako sa ulo at may nakapasak na swero sa aking braso. May sugat din ako sa aking kanang binti. Naroon sina Irene at si Jonjon at ang kapitbahay namin si Aling Tess. Alalang-alala sila sa akin. Nang pansamantalang lumabas ng kwarto sina Jonjon at Aling Tess, ikinuwento ko kay Irene ang lahat ng nangyari mula sa pagkikita namin ni Carlito. Bagamat hindi ko sinabing sa ospital kami nagkita, hanggang sa naganap ang pagsabog. At gaya ko, hindi rin siya makapaniwala. Si Irene ay isang psychology teacher sa AMA Computer University sa Batangas City. Mahilig siyang magbasa ng mga libro tungkol sa behavior ng tao. At tama ako, isang premonition ang sinabi sa akin ni Carlito. Ang tanong ay bakit nagkaroon siya ng ganoong premonition at kung bakit bigla na lamang siyang nawala kagabi at parang hindi naman pagbibigay babala ang kanyang intensyon, kundi panunumbat na dapat na ako mamatay. Alam ni Irene ang tungkol sa aking pamilya. Alam niya noon pa na meron akong kakambal at si Carlito ngayon. 10 years old lang kami ni Carlito nang maghiwalay ang aming mga magulang dahil sa pambabae ni Papa. Inuuwi ni Papa si Carlito sa Mindoro at wala pang isang buwan, isinama na niya ako sa Australia. Ang huling balita namin, nag-asawa uli siya roon. Ako naman naiwan kay Mama. 5 years ago, nagkasakit at namatay si Mama. Paano kang nakakasigurong si Carlito ang nakita mo? Tanong sa akin ni Irene. Magkamukha kami, sagot ko. Pero matagal na panahon na hindi kayo nagkikita. Hindi ako pwedeng magkamali, Irene. Siya yon at galit siya sa akin. Gusto niya akong mamatay. Naputo lamang ang aming diskusyon nang bumalik sa kwarto sina Jonjon at Aling Tess. Silang dalawa ang naiwang nagbantay sa akin dahil umalis din si Irene ng hapong iyon. Ipinagpasalamat kong linggo ngayon at walang pasok si Jonjon. Nagkaroon kami ng pagkakataong magbanding na mag-ama. Ngayon lang uli nangyari na magkwentuhan kami ng matagal dahil sa pagiging busy ko.
Sabay naming pinanood si SpongeBob SquarePants sa TV at biglang naalala ang banding na iyon. Ibinigay ko sa kanya ang kitchen kong SpongeBob. Tuwang-tuwa siya, paborito niya kasi itong cartoon character. Kinumusta ko rin ang kanyang sakit. Sabay binigyan ko siya ng tips kung paano ang gagawin ko sakaling sumpungin ulit siya ng hika. Bukod sa paggamit ng nebulizer, sabi ko, importanteng lumabas ka sa open area para mas maluwag ang paghinga. Kinakailangan din umuwi ni Aling Tess at Jonjon. Pagsapit ng gabi, naiwan ako mag-isa habang hinihintay kong dumating si Irene. Nakatulog ako ng madaling araw na. Naalimpungatan ako. Alam ko may kasama ako sa kwarto pero hindi si Irene ang kakambal ko. Bigla akong napabalikwas nang bangon. Carlito, 2 aksidente nang nailigtas mo. Masamang damo ka nga, sabi niya sa akin. Bakit ka ba galit? Ano bang kasalanan ko sa'yo? Sabi ko, sa akin wala, pero sa pamilya mo meron. Pagkatapos ay lumabas siya ng kwarto, ngunit dahil sa nakasalpak ang swero at masakit na sugat, hindi ko siya nagawang sundan. Pasado 11:00 na ng umaga nang payagan akong makalabas ng ospital. May plaster pa ang sugat ko sa noo at sa binti. Ipinayo ng doktor na magpahinga lang muna ako sa bahay, pero taliwas doon ang aking ginawa. Kumain lang ako at pagkatapos pumunta ako sa burol ni Bricks sa Mandaluyong. 4:00 na ng hapon ako nakarating. Sinalubong agad ako ni Mirna, ang asawa ni Bricks. Umiiyak siya habang ikinikwento ang aksidenteng pagkakahulog ni Bricks sa isang building. Paano mo nalaman, Alex? Paano mo nalaman? Carlos, tanong sa akin ni Mirna. Nang mahimasmasan, ang alin? Tanong ko, napatay na siya. Nagulat ako. Wala akong matandaang sinabing ganun. Hinila ako ni Mirna sa video room ng bahay at ipinanood sa akin ang isang video mula sa CCTV na may digital video recorder. Kuha iyon sa main office ni Bricks sa Ortigas 1 oras bago siya pumunta sa construction site kung saan siya na aksidente at namangha ako nang makita ang aking sarili sa video. Kausap si Bricks. Hindi ako makapaniwalang paano mangyayari yun. Nasa private ward ako ni Mitch during that time. Masyado ring malayo ang Ortigas sa Batangas para ratingin ko ng ganun kadali. Bigla kong naalala si Carlito. Ginaya ako ni Carlito para sabihin kay Bricks ang mangyayaring aksidente. 3 beses ko pang inuulit sa video. Duda akong may kakaiba sa napapanood ko. Nasa ganun akong pag-iisip. Tumawag ang nurse mula sa San Pablo Doctor Hospital. Nagkamalay na raw si Mitch. Nagpaalam na ako kay Mirna na walang malinaw na paliwanag. Nag-iwan na lang ako ng konting abuloy. Magulong-magulo ang isip ko habang nagdadrive pabalik ng Batangas at nagsimula namang pumatak ang ulan. Gabi na at umuulan pa rin nang dumating ako sa ospital. Ewan ko kung bakit parehong nagsisigaw si Mitch pagkita sa akin. Takot na takot. Inalo ko naman siya. Napakalma sa tulong ng nurse. At nang makausap ko, nagulat naman ako. Pareho ang kwento niya sa kwento ni Mirna. Nakita raw din niya ako nakausap sa burol ni Andrea noong gabing siya'y maaksidente. Ganun din ang kwento. Itinawag sa kanya ni Andrea bago ito namatay. Nakausap daw ako ni Andrea sa bus terminal at sinasabing maaaksidente ito. Isa lang ang aming mga kwento at lahat ay premonition ni Carlito. Pero bakit kami? Anong meron sa amin? Para sa amin mangyayari ang mga aksidente. At saka, kung natanto
ang common dominator ni na Andrea, Mitch at Briggs. Sila at silang tatlo lang ang tanging nakakaalam ng aking lihim. Pumasok ako sa loob ng banyo at humarap sa malapad na salamin. Parang tumanda ako ng 5 taon sa itsura ko. Biglang may nagsalita sa likuran ko. Ano, Carlos? Alam mo na. Lumingon ako, nakita ko si Carlito. Muling may napansin akong kakaiba sa kanya mula sa pagkaharap ko sa salamin. Nilingon ko si Carlito. May napansin akong kakaiba sa kanya at nang magtanong ako, may bahid iyon ng galit. Ano ba talagang kailangan mo? Ikaw, Carlos, gusto kong magbayad ka. Sumbat niya. Pero kung hindi ka mamamatay, pwede nang pambayad ang pamilya mo. Total, hindi mo naman sila kailangan, di ba? Niloloko mo sila. Di na ako nakapagpigil, sinugod ko siya ng sakal. Wag na wag mong pakikialaman ng mag-ina ko. Subalit, sumakit ang mga sugat ko. Unti-unti ko siyang binitiwan. Siya naman ang nagsimulang ngumiti. Nakakatakot ang ngiting iyon. Pagkatapos ay humalakhak habang papalabas ng banyo. Para akong kandilang naupo sa sahig. Walang magawa. Napatingin ako sa isang bintana. Unti-unti nang lumalakas ang ulan. Narinig ko pa rin ang halakhak ni Carlito at ang banta nito sa aking pamilya. Bumilikwas ako. Bumangon at baka ako mapahamak ang aking mag-ina. Mabilis akong lumabas ng banyo at nagpaalam kay Mitch. Tinakbo ko ang hallway palabas ng ospital. Habang tumatawag sa bahay, ring lang ng ring ang telepono. Walang sumasagot. Walang tao sa bahay. Nasaan sina Irene at Jonjon? Tinignan ko ang oras, 9:09 na ng gabi. Kahit malakas ang ulan, sinuong ko ang parking lot. Agad akong sumakay sa kotse ko at umalis. Tinawagan ko ang cellphone ni Irene at nang sagutin, mawala-wala pa ang signal. I'm sorry, Carlos. Hindi na ako nakapagpaalam sa iyo. Nakasakay ako ngayon sa ferry boat pabalik ng Batangas Pier. Sagot ni Irene. Paputol-putol pa ang aming pag-uusap dahil sa hirap nga ng signal. Galing ako sa may relatives ni Papa sa Galapan. Patay na pala si Carlito. Nasa Japan siya at kasamang namatay sa lindol doon noong March 11. Natigilan ako pansamantala, nalungkot sa masamang balita. Pero higit pa roon, nakakapagtakang nakikita ko't nakakausap dito si Carlito. Nagmumulto ba siya? Si Jonjon iniwan ko muna kay Aling Tess. Patuloy ni Irene. Don't worry, alam ni Aling Tess ang gagawin. Sakaling sumpungin ulit siya ng hika. Gusto kong magalit kay Irene sa pagpunta niya sa Mindoro. Pero, nandyan na wala na akong magagawa. Pupuntahan kita dyan. Wag na, Carlos. Masama ang panahon. Dinig ko sa cellphone ang ingay ng malakas na hangin at malaking alon. Sabay na wala na naman siyang signal. Lalo pa akong kinabahan. Mabilis ang pagharurot ko sa sasakyan. Kahit maulan at alam kong madulas ang kalsada, importanteng masundo ko si Irene. Bago pa lang may mangyaring masama sa kanya. Habang nasa daan, tinawagan ko naman si Aling Tess sa bahay. Inumusta ko si Jonjon. Pagkatapos ay binilan ko ang matanda. Huwag niyo pong palalabasin si Jonjon. Kahit na anong mangyari, susunduin na lang po namin siya dyan mamaya. 10:50 na ng gabi at malapit na ako sa pier nang biglang tumawag si Irene. Sumisigaw siya. Carlos, lumubog kami. Dinig ko ang sigawan ng iba pang pasahero ng ferryboat. May mga nagdadasal at may mga nag-iiyakan. Pagkatapos nun, tumunog na ang cellphone ko. Lobat, nagpanik na ako sa loob ng sasakyan. Napagilid na ang luha ko. Sabay dasal. Diyos ko, huwag po ang pamilya ko. Ilang minuto pa ang
Nakarating na ako sa pier, nagkakagulo ang mga tao. Mabilis akong bumaba ng sasakyan, hindi alintana ang ulan. Pumuslit ako sa gwardya hanggang sa makarating ko ang mismong daungan mula roon. Tanaw ko ang lumulubog na ferryboat. 3 motorboat ang nagpabalik-balik para ihatid sa pangpang ang mga pasahero. Nataranta akong hinanap si Irene. Sa karamihan ng mga tao, ang ibang pasahero doon binibigyan na ng first aid. Ang iba naman dinala na sa klinik. Hindi, hindi ko pa rin nakikita si Irene. Muli akong lumabas at tinanaw ang barko. Lumulubog na sa dagat. Kalahati rito. Naiiyak akong isipin na trap si Irene sa loob. Hindi pa rin ako mawalan ng pag-asa. Pumasok ako sa administration building ng pier at doon naghanap. Sa isang maliit na private office, nakita ko si Irene na bakas sa muka ang trauma ng aksidente. Binigyan siya ng damit ng isang female crew at doon nagbihis. Carlos, agad niya akong niyakap ng mahigpit. Pagkakita sa akin, I'm sorry, it's okay, bulong ko. Ang importante, ligtas ka. Glass ang pinto ng opisinang iyon mula sa loob. Tanaw namin ni Irene ang hallway patungo sa iba pang area ng administration building at tanaw din namin ang isang pamilyar na lalaking nakatayo sa gitna niyon. Nakangiti, nakakatakot na ngiti. Si Carlos. Si Irene ay dahan-dahang lumapit sa pinto para pagmasdan siyang mabuti. Kinabahan naman ako. Nakikita mo siya? Tanong ko. Tumango siya, pagkatapos ay biglang napaurong sa takot. Tignan mo siya. Carlos, bakit tumingin ako? Wala siyang anino. Sagot ni Irene. Kasunod niyon, na-realize ko kung ano ang kaiba sa video na napanood ko. Kinamirna, wala ring anino. Si Carlito doon habang kausap si Bricks at pati ang kakaiba sa kanya sa banyo. Nang ward ni Mitch, alam ko, wala siyang reflection sa salamin. Nakita naming tumalikod na si Carlito at naglakad na palayo. May naiwan siya kung anong bagay sa sahig. Halos hindi kami kumukurap. Maliwanag ang hallway, kaya siguro kami wala siyang anino. Nagmumulto nga si Carlito. Pero higit pa roon ang naging reaksyon ni Irene. Oh my God. Bakit, tanong ko? Hindi siya si Carlito, Carlos. Muli akong tumingin. Paano sasabihin ni Irene na hindi siya ang kakambal ko? Gayong kamukhang kamukha siya. Kung hindi siya si Carlito, sino siya? Ikaw. Sagot niya. Ikaw siya. Ako. Kinilabutan ako. All this time, hindi pala si Carlito ang nakikita, kundi ako rin. Ako mismo nakikita ko ang sarili kong multo. Biglang dumilim ang buong paligid. Brand out. Nagsigawan ang mga tao sa labas. Napakapit ng mahigpit sa bisig ko si Irene, sabay na realize ko kung ano yung naiwan ni Carlito sa sahig. Ang SpongeBob kitchen na binigay ko kay John John. Isang masimang pangitain iyon para sa anak ko. Nag-brand out pa ng mga sandaling iyon. Kaya sa pamamagitan ng liwanag na nagmumula sa cellphone ni Irene, tinahak namin ang madilim na daan pabalik sa sasakyan. Nagmadali kaming sumakay at umalis. Nanganganib ang buhay ni John John at kailangan namin siyang masundo bago pa mahuli ang lahat. Humina na ang ulan, madilim sa paligid dahil sa kawalan ng ilaw sa mga poste at kabahayan. Yung nakita kong kanina, anong ibig sabihin nun? Tanong ko habang nagdadrive. Magkatabi kami ni Irene sa sasakyan. Doppelganger. Carlos, sagot niya, siya ang sarili mo na naghahatid ng masamang
pangintain sa'yo. Si Percy Basels Shirley, isang manunulat, namatay siya matapos niyang makita ang kanyang doppelganger sa panaginip. Lumubog ang sinasakyan niyang bangka at nalunod ilang araw bago ang kanyang 30th birthday noong 1822. Si US President Abraham Lincoln, nakita rin niya ang kanyang doppelganger sa salamin. Namatay siya sa kanyang assassination noong Good Friday ng taong 1865. Kamatayan ang kadalasan hatid ng isang doppelganger, Carlos, kuminsan hindi lang para sa sarili kundi pati na rin sa mga mahal sa buhay. Natakot ako. I'm sorry, Irene, kasalanan kong lahat ng ito. Tumingin sa akin si Irene. Nakita ko rin ang takot sa kanyang mga mata. Matagal na ako nagtataksil sa iyo, Irene. 4 na taon na kaming may relasyon ni Mitch. At sina Briggs at Andrea lang ang nakakaalam. Napahamak din sila nang dahil sa akin pumatak ang luha ko. Tumulad ako kay Papa na hindi pinanindigan ang pagiging mabuting ama at asawa. Iyon ang dahilan kung bakit dinalaw ako ng sarili kong multo. Ngayon nasa panganib ang buhay ni John at hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyaring masama sa kanya. Matagal bago yumakap sa braso ko si Irene, pinatawad niya ako. Hindi pa uli ang lahat, Carlos. May panahon pa. Biglang nagring ang cellphone ni Irene, si Aling Tess ang tumatawag. Nasusunog daw ang bahay nila at natrap sina John sa loob at para lamang nananadya tumigil ang buhos ng ulan. Lalo ko pang pinabilis ang sasakyan. Pumatak na rin ang luha ko. Sising-sisi sa mga nangyari. Sana nga may panahon pa. Nasa third alarm na ang sunog nang dumating kami. Halos 70% na ang bahay ang natupok sa malakas na apoy. Hirap ang mga bumbero na apulahin ito. Natarantara na rin ang ibang kapitbahay. Umiiyak na si Irene. Alam kasi niyang madaling atakihin ng hika si John, lalo na't usok ang nalalangkap nito. May 1 oras nang nasusunog ang bahay at sa pagkakataong ito, kung hindi man sunog na ang katawan ng bata, malamang mamamatay rin ito sa kahirapang huminga. At yun ang hindi ko kayang tanggapin. Kaya naman sumabay ako sa pagpasok ng 3 bumbero na nasusunog sa bahay sa ground floor. Napalapag. Hindi na agad kami nagkitaan dahil sa kapal ng usok. Nagkalat na rin ang mga bumabagsak na bahagi ng bahay. Agad kong hinanap si John. Tupok na ang sala at kusina. Ang kwarto sa ibaba ay kasalukuyang nilalamo ng apoy. Kinuha ko ang kumot doon at binasa ng tubig sa banyo. Naging protection ko iyon sa apoy, pero nagsimula namang dumugo ang sugat ko sa binti. John, tawag ko, sabay akyat sa 2nd floor. Nakakalat na rin doon ang apoy. Pinasok ko ang unang kwarto. Nakita kong nakahandusay si Aling Tess. Hawak pa sa isang kamay ang cellphone na ginamit niyang pantawag kay Irene. Nasupukit na siya sa usok. Isang bumbero ang pumasok doon at siyang bumuhat sa matanda. Hinanap ko si Jason at sa buong kwarto, subalit wala akong nakita kundi nagliliyab na damit. Nasaan si John? Paglabas ko ng kwarto, nakaramdam ako ng matinding sakit ng binti. Tumagas na ang dugo ang sugat ko. Pilay-pilay akong pumasok sa pangalawang kwarto. Wala rin doon ang bata. John, unti-unti akong nawalan ng pag-asa. Kung si Aling Tess nawalan na ng malay dahil sa kapal ng usok, malamang patay na ngayon ang bata. Umiiyak na ako habang inaalala ang naging bonding namin sa ospital. Sabay sumagi sa isip ko ang mga tips ko sa kanya kapag inaatake uli ng hika. Bukod sa paggamit ng nebulizer, importanteng lumabas ka sa open area para mas maluwag ang makahinga. Open area, nasa open area si Jason. Kahit duguan na ang binti ko, tumakbo uli ako
Naghanap ng open area sa terrace, balcony. Pero wala akong nakita. Minsan ko nang napasok ang bahay na ito at ang natatandaan kong open area na meron ito ay ang garden at playground sa ibaba at ang rooftop deck sa itaas. Tama, nasa roof deck. Si Jonjon, mabalis kong hinanap ang hagdan paakyat. Pagpanhik ko'y agad din itong bumigay. Wala na akong madadaanan pababa sa roof deck. Naroon nga ang anak ko. Mahigpit niya akong niyakap. Umiiyak. Sorry. Ako nang sorry sa kanya. Nang may marinig uli akong bumagsak doon. Doon lang ako parang natauhan. Kailangan na naming makaalis bago pa tuluyang gumuho ang bahay na sinampahan namin. Dahan-dahan kaming tumulay hanggang sa parting kita na kami ng mga bumbero sa ibaba. Nagsigawan ang mga tao sa labas. Nang makita kami, agad ding kumilos ang mga bumbero sa fire truck sa pamamagitan ng ladder nito na ibaba kami sa ligtas na lugar. Sinalubong kami ng umiiyak na si Irene. Madaling araw na nang idineklarang fire out ang sunog, pero halos wala nang natira sa bahay ni Aling Tess. Ipinagpasalamat na lang niya na siya'y nakaligtas rin. Muling ginamot ang sugat ko sa ospital, pati na ang kalusugan ni Jonjon ay tinignan. Pagkatapos ng ilang araw, gumaling si Mitch. Tinapos ko na ang relasyon sa kanya. Naintindihan naman niya iyon at siya rin ang kusang lumayo. Dinalaw ko ang puntod ni na Bricks at Andrea upang humingi ng tawad. Pansamantala rin akong naglib sa aking trabaho para bumawi sa aking mag-ina. Nagbakasyon kami sa Singapore. Mula noon, hindi na nagpakita sa akin ang aking kakambal.